Go! Yan, si Ginoong Ronald Gustilio, ang National Campaigner ng Digital Pinoys, ay makasama natin via Line 5. Magandang hapon, Sir Ronald. Magandang hapon po, Sir Sandro, Ma'am Maan, at magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay. Iba yung ngiti mo kanina doon sa presscon. Ano yan? Sorry. Iba yung ngiti mo kanina sa presscon. Hindi. Masaya lang tayo ngayon Okay. kasi dumadami yung mga kakampi natin laban sa illegal na online gambling. Oo. Kasi yung mga influencers, silang gaganda mismo. katabi niya. Katabi. Hindi kasi nga yung mga influencers na to, sila na rin yung nagsasabi, di ba, na huwag tangkilikin yung mga illegal na online na websites o gambling websites. Teka, ano bang nangyari, Sir Ronald? Dahil di ba may 29 social media pages ba ng mga influencers yung tinake down dahil nga nag-endorse ng illegal online gambling sites. Yes, meron kaming in-endorse ngayon sa mga social media platforms. Actually, last week pa siya in-endorse. Pero ngayon lang namin in-announce na pinapatake down namin yung 29 pages ng social media influencers na patuloy na nag-endorso ng illegal na online gambling sa kabila ng aming babala na ito ay pinagbabawal at makakasama sa ating mga kababayan. Teka, isa pang nakakabahala sa kabila nga ng, 'di ba, pagsawata natin dito sa mga illegal online gambling sites ay na-monitor ng CICC o ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang nasa 1,610 na gambling sites pa rin, illegal na nag-ooperate pa rin. At na-trace ito sa pamamagitan ng mga impormasyon at sumbong sa reporting site ng Digital Pinoys. Yes, tama kayo, no? At masaya naman tayo kasi mabilis naman yung uma-action yung CICC at ang DICT dito sa ating mga report. At sa katunayan ay karamihan dito ay agarang na-take down din yung mga illegal na gambling sites na doon, no? Pero we understand na marami hong mga nakaabang na mirror sites yung mga illegal na gambling sites ito at yun naman po yung ating mga susunod na hinahanap po natin ngayon. Pero yun nga Sir Ronald, 'di ba? Magsasara lang 'yan and then magki-create na naman ng bago. So, anong pwede nating gawin? Kumbaga, para hindi na makabalik or maglagay na naman ng panibagong mga sites? Well, actually, dahil yung technology talagang it enables them to create as fast as we could take down or even faster than we could take down. Yung ginagawa namin ay multi-pronged attack yung ginagawa natin, no? So habang tinitake down natin yung kanilang mga sites, tinitake down din natin yung iba't ibang mekanismo nila para makapagpakalat ng impormasyon kung saan sila nag-ooperate. Kabilang nga dyan yung mga influencers na nag-endorso, kaya meron tayong kampanya para i-take down sila. At the same time, meron hong sinusulong na partnership yung CICC at yung iba't ibang messaging apps kagaya ng Telegram kung saan napakarami ho ng mga grupo o mga Telegram groups na nagkakanlong ho doon ho sa mga illegal gambling operators, no? So kapag ngayon doon ho sa kanilang partnership, kapag na-flag ho sila, i-take down din ho sila. Kaya pinapaliit ho natin, ginagawa ho natin ngayon, pinapaliit ho natin yung kanilang mundo at nire-restrict natin yung mga kakayanan nila habang pinapalakas din naman ng DICT at CICC yung kanilang capability. Sa katunayan, ngayong araw na to ay budget hearing ng DICT at sinusulong natin na sana ho ay madagdagan ho ang kanilang pondo para ho mas epektibo pang makatugon. Hindi lamang sa illegal online gambling, kundi ho maging sa iba pa ho mga cyber threats na lumalaganap po sa ating bansa. Parang yun na nga, nakikipagpatentero na lang din tayo dyan sa mga illegal online gambling sites. Diba sinasabi ninyo, parang sa ibang bansa pa minsan, itong nagkikreate ng mga site na ito. Tama po kayo, marami po dito nag-trace po sa ibang bansa kung kaya't inaano natin na dapat yung ating pamahalaan ay meron na rin hong pakikipag-ugnayan doon ho sa kanila hong mga counterparts sa ibang bansa. Nang sa ganun ay hindi lamang ho yung pag-take down ng websites ang magawa, kundi yung mismong apprehension ho doon ho sa mga operators. But then again, syempre, it's a very big challenge for CICC and DICT. So hopefully ho ay
yung suporta ho ng gobyerno ay maibigay din po sa kanila patungkol po dito. Matanong ko lang, Sir Ronald, ang Digital Pinoys bilang isang digital advocacy group, ano yung stand nyo sa online gambling? Siyempre, okay na tayo dyan. Talagang tanggalin yung mga illegal, no? How about sa mga legal na online gambling sites? Restriction ba o total ban? Sa bahagi po ng Digital Pinoys, sinusuportahan po natin ang mahigpit na regulasyon doon ho sa operasyon ho ng online gambling sites. Ano? Kung bakit ho tayo nananawagan ng mas mahigpit na regulasyon, ito ay dahil po sa naging experience ho natin sa mga pogo, sa mga isabong, na kung saan nung ipinagbawal ho sila totally ay nag-underground sila at magpahanggang sa ngayon ay mayroon pa rin hong mga operasyon. Pero nevertheless, hindi naman ho ito ginagawang palusot ng ating gobyerno. Nakikita ho natin na meron silang matinding effort para mahuli pa rin po ito. But then again, syempre, yung effort na yun sana ay naitutok nila sa iba pang mas bigat na problema. Kung kaya't nakikita ho natin habang compliant naman ho itong mga lehitimo, mga lisensyadong online gambling platforms, ay payagan din po sila. At nung nakausap po natin sila, maging sila po ay pumapayag na magkaroon ho ng mas mahigpit na regulasyon pa sa kanilang operasyon. Mabalik tayo, Sir Ronald, dun sa 29 na pinapa-take down ninyo. Yung mga influencers na yon, hindi lang naman natatapos sa pagte-take down, di ba? Pagpapaliwanagin pa rin sila. Yes, habang tinitake down po yung kanilang mga sites, sabay hong gumagana yung mekanismo ho ng ating gobyerno. So pinadalhan na rin ho sila ng mga notice to explain at nagmatigas talaga, no? So sila ho ay i-endorso para ho sa case build up at I think na endorso na sila ng CICC. At yan po yung ating binabantayan po sa ngayon. Kanina may mga influencer na rin kayo. Gumamit na rin kayo ng influencer, no? Sila kasi yung mga dating, 'di ba? Napadalhan nyo ng notice to explain dahil nga nag-endorse once ng mga illegal na online gambling site. Ito ba yung nangyari sa kanila? Kaya sila naman ngayon sa kanilang panig ay ginamit din yung impluwensya nila para ipanawagan nga yung wag tangkilikin itong mga illegal na online gambling sites. Tama po kayo, no? So, dalawa pong influencer yun nandun. Yung isa po ay na-take down yung kanyang page at yung isa naman po ay tumalima doon sa ating ultimatum, no? So, ngayon po, ginagamit po nila yung kanilang social media presence, yung kanilang influence para naman ho makatulong hindi lamang ho sa pagpapalaganap ng para lumayo para manawagan na iwasan ang illegal online gambling, kundi ho para rin ho sa pagkakaroon ng mas ligtas na cyberspace. At masayang-masaya po tayo na nakakuha ho tayo ng commitment mula sa kanila na susuportahan ho nila ang mga programa ng DICT at CICC at maging ng Digital Pinoys para sa mas ligtas na cyberspace. So ilan yung ating mga gumagamit ng illegal gambling sites na yan na nailigtas, no? Kasi nga, yung iba ay nalulong sa bisyo. Meron ba tayong numbers, Sir Ronald? Well, sa ngayon, medyo ho yung numero, no? Kasi nga dahil unregulated po yan, hindi ho, kumbaga, hindi po natin makuha yung exact figures, no? Pero ang tansya ho ng ating gobyerno, nasa 60 to 70% po ang market share ng mga illegal na gambling sites, no? So, napakalaki ho nitong market share na ito, and we are hoping ho na as we progress dito sa ating kampanya laban sa illegal na online gambling, ay mapaliit ho natin yung kanilang operasyon hanggang sa maubos na ho natin talaga sila ng tuluyan. Sir Ronald, kasi 'di ba may mga nabuo na ring chat group diyan, may mga grupo na rin, 'di ba, na mga nag-online gambling noon. Baka meron silang binuong bagong scam or hindi ko alam, may bagong sistema ba ng paglalaro, no, na ginawa para naman hindi mawala itong mga taong 'to na hawak na nila. Kasi sayang naman, lalo yung mga gustong talagang kunin yung pera nila. Well, yung mga ganyan po, no, talagang patuloy ho dun sa kanilang mga pangbibiktima dun sa ating mga kababayan. Pero nevertheless, minomonitor ho talaga natin sa pamamagitan ho ng ating mga networks ho sa Digital Pinoy, and at the same time yung CICC po sa kanilang threat monitoring center. So kung ano man po yung makita ho natin ng mga posibleng susunod ho nilang hakbangin, agad na ho natin itong pipigilan bago pa lumala.
So Ronald, hindi ba option yung pag-demonetize ng nitong mga influencers na to para nga magtanda at sumunod na rin dun sa mga panuntunan natin? Well, actually, yung monetization, mukhang doon sa ating pagtaya, mukhang barya na lamang yung monetization sa mga social media platforms kumpara doon sa kinikita ng ilan na na referral fees at placement fees doon sa kanilang mga platforms at kanilang mga TS, no. Talaga mukhang malaki ho talaga yung amount na nakukuha nila, and yung demonetization kumbaga negligible. Ang tingin ho namin, para ho talaga masawata sila, ay yung pagde-platform ho talaga ang ultimate solution ho sa kanila. At kasama rin po ba doon yung pagsusumbong doon sa platform? Kasi I believe merong mga platforms na bawal talaga, kay legal man o hindi, yung gambling. Tama po kayo. Isang halimbawa po dyan ay yung TikTok, na talaga hong bawal ho yung pagdidiscuss ng tungkol sa pagsusugal. Kahit nga po kami mismo, kapag magpo-post ho kami ng mga content na nag-educate ho patungkol sa illegal online gambling, nafa-flag ho yung aming content, no? Pero meron ho kaming problema sa ilang mga platform, kagaya ho ng mga meta platforms na kagaya ng Facebook, na talaga ho medyo pahirapan ho yung pagpapa-takedown sa kanila. So hopefully ho, ngayon ho nako-call out na ho sila publicly sa hearing ho sa Senado, na-call out na sila sa mga press con ho natin, kino-call out na sila, at maging yung DICT ho for a time para kino-call out din sila, ay siguro naman ho mapabilis ho yung kanilang pag-action dito. Pero abot kaya, Sir Ronald, na yung pag-healing din natin na i-block na yung platform kung ayaw talaga na rin nilang sumunod? Kasi responsibilidad na nila ito kasi we can only do so much to i-take down yung mga personal pages. Pero kung hindi talaga sumusunod yung platform, pwede ba na ma-block na rin sila dito sa buong Pilipinas? Definitely sanctions should be imposed against these platforms, no. Kung ano man po yung platforms na nakikita ho ng gobyerno, tingin ho natin ay dapat ho itong maipataw kung patuloy po na magmamatigas yung mga social media platforms. Eto, gusto ko lang alamin yung stand ng Digital Pinoys. Sir Ronald, dapat bang mag-endorso ang isang lalo na kung big time talaga celebrity endorser nitong legal na online gambling? Well, alam niyo ho, sa tingin ko ho, sa ngayon, dahil wala hong batas na nagbabawal sa kanila, ay talaga kung papayagan sila, no? So that's exactly what they are there for. Yun yung kabuhayan nila. But then again, syempre, tingin ko merong mga limitasyon dapat kung saan pwede mag-advertise, 'di ba? So halimbawa, yun hong mga social media platforms na kung saan yung mga social media platforms na nagagamit ho ng mga estudyante, ng mga kababayan natin na wala pa ho sa hustong edad para makapagsugal, dapat wala rin ho sila dyan. Doon ho sa mga prime time na oras ho sa telebisyon, sa radyo, dapat wala sila dyan. No? And I think the ad standards of the Philippines and PAGCOR has already instituted some reforms pagdating doon sa advertisement policy nila. Pero we are hoping na magkaroon pa ng mas mahigpit kasi yung social media talaga, ito yung widely used at nagagamit ng mga nakababatang section ng ating populasyon. So therefore, dapat mai-consider din na maging doon ay sa mga social media platforms ay magkaroon din ng restriction sa Kasi yun nga, Sir Ronald, kasi legal, yes. Kung ethical ba? No? Kasi ang una, parang sabi nga yun sa paninigarilyo, di ba? Parang walang tayong patalastas ng sigarilyo. Ganun din sa online gambling. Una, alam naman natin, sinasabi nila na personal choice yan kung magsusugal ka o hindi. Pero ang tanong, malinaw ba kasi na ang sugal ay addictive at pwedeng talaga namang kumbaga financially destructive din siya. So kumbaga hindi dapat merong ganitong pag-iisip, no, kung sino man yung gustong magsugal. Yun nga, hindi nga lang malinaw na ibinibigay ang impormasyon, di ba? Kumbaga ini-endorse lang, parang ganun. So yung sinasabi rin parang ni-normalize ba natin yung online gambling? Kaya tuloy yung iba na FOMO ay fear of missing out. Sige nga, i-try natin yan kasi si celebrity ini-endorse to. Pero nasa legal naman na edad yung magsusugal at kumbaga nasa legal framework naman, Sir Ronald. Well, tingin ko tama naman, no, na magkaroon talaga ng malinaw na babala
doon sa mga advertisements ng mga gambling platforms. Online man yan o sa casino, dapat meron talagang mga babala. Nang sa ganun ay beforehand, bago pa man ho mag-engage yung isang kababayan natin, ay naroon na, kumbaga, aware na ho siya sa mga panganib na pwede hong maidulot sa kanya ng pagsusugal. O yan, maraming salamat Sir Ronald Gustillo, National Campaigner ng Digital Advocacy Group na Digital Pinoys. Maraming salamat, sir.